Hello guys, so ngayon kakatapos lang ng bagyo. So pinapakita ko yung tanim namin, dito yung patula. Nakasurvive naman pero ang daming mga maliliit na bunga niyang namatay. Tapos ito namang papaya, ang dami ng mga yellow sa kanyang dahon. So sabi sa nabasa ko na parang may sakit daw yun, so kailangan mong tanggalin siya. So ito namang mga tanim ng mga pamangkin kong mais ay wala atang nakasurvive. Itong isa na lang yung natitira. Iwan ko lang kung mabubuhay pa. Tapos ito namang okra, nilagyan namin ng stick kasi super nakahiga na sila piman nung ang lakas ng hangin. Tapos ito namang sili namin, hindi ko alam na meron na pala siyang bunga. So ang dami niyang mga dahon, so balak ko siyang bawasan ng dahon para yung nutrients daw niya ay mag-focus doon sa kanyang bunga. So, nakita ko itong kalabasa, medyo ang dami niyang mga sira na yung mga dahon. So, pinagtatanggal ko muna sila dito kasi yun nga, yung mga nag-yellow daw, kailangang tanggalin kaysa mag-spread siya sa mga ibang dahon. Tapos kung mapapansin nyo, super madahon yung sa paligid. Bali, hindi pa ako nakakapag-walis dyan, kaya hayaan nyo munang madumiyan. So, So, sinasabi ko nga, panoorin nyo muna akong magtanggal ng mga dahon dyan sa kalabasa. Tapos, isusunod ko naman mamaya is itong sili. So, bala kong tanggalin yung mga malalaking dahon, lalo na sa mga nag-branch niyan. Yung sa nag-branch out, para doon mag-focus daw yung nutrients. Kasi kapag hindi tanggalan daw na itong malalaking dahon, sila daw yung nagkukonsume ng mas maraming nutrients. At saka, yung iba din kasi may mga langgam na siya. Actually, hindi ko yan nakita, pero at least natanggal ko siya dyan sa may plants. Kasi, ang daming mga langgam na mga itim dito ngayon sa bahay. Iwan ko kung saan sila nanggagaling. Tas gusto pa nilang pumasok lahat sa bahay. Charing. So, ayun nga, pinagtatanggalan ko na ng mga dahon. Yung iba din kasing dahon dyan, nag-yellow siya, kaya pinagtatanggal ko rin. Pero pag titignan nyo mamaya, actually, parang walang nabawas dun sa mga dahon niya kasi super ang dami niyang dahon. Kaya hindi masyadong mapapansin na meron na pala siyang bunga. So, panoorin nyo muna ako magtanggal ng dahon dyan, guys. Actually, nung mas maliit pa ito dati, kinuhanan na ni mami ng yung mga malalambot niyang pwedeng pangsahog sa tinola, ganun. Tapos mas lalo siyang naging magarbo ba yun? Or yung nagsanga-sangangay po siya, ayun. Kaya kahit iisa lang siya, marami siyang sanga. Tapos mas maganda daw yon para mas marami rin siyang maibubunga. So ito namang mga napakapat naming mga tanim ay mga sili, mga bell pepper na dala ng mga pamangkin ko. So bali, tanim nila yan piman, tapos nilagay namin sa mga paso isa-isa. Tapos ito namang nakapat na bulaklak na bigay ni mama, hindi rin nakaligtas dahil sa bagyo, nag-itim-itim yung mga dahon niya. Pero sabi ko, okay lang yan, tatanggalin ko rin yan. Tapos yung mga ibang mga tanim, actually hindi na sila nakasurvive. Pero yung mga iba naman na pinunla ko na mga buto ay nagsitubuhan naman. Pero sa kamalas-malasan ay naputol naman sila, kaya hindi ko alam kung ano bang gagawin. Tapos pati yung mga tanim ko na mga squash, mga kalabasa, ang daming mga namatay din. Hindi ko alam kung ilan yung namatay kasi dati ang dami-dami nila dyan. Pero at least may mga nakasurvive pa rin naman na natira para kung sakali, meron pa rin bubunga na magiging ulam namin. Kaya ang ginawa ko dyan, tinanggal ko yung mga patay na, tapos yung mga dahon nila, binawasan ko rin, lalo na yung mga nabubulok. Pero dito naman sa mga kamote ay talagang lahat naman sila ay nag-survive. Itong mga talong naman, hindi rin masyadong nakasurvive. Lalo na dito bandas, namatay na sila. Hindi ko alam kung nasubrahan ba sa tubig, kaya sila namatay. At saka sa hangin, piman, kasi lahat ng mga dahon napunta na sa kanila. Diyan na nakapagwalis na kami dyan konti, pero marami pa rin natira na kailangang tanggaling na nakasagabal sa kanila, piman. So, at dahil nagkaroon na kami ng tubig at yung drum namin ay puno ng tubig ulan, kinuha ko na yung mga tubig ulan at pinagdidiligan ko na silang lahat. Bali, hindi ko na
napakita sa inyong lahat, pero lahat ng mga tanim na pinakita ko kanina ay diniligan ko sila. Para at least naman makasurvive sila. Makasurvive po. Sabi nga ng pamangkin ko, naulan-ulanan na nga daw sila, tapos didiligan ko pa. Pero actually, hindi naman naumulan that day, kaya diniligan ko pa rin sila para baka manibago sila ba.